Lola Cora? Oh, mahal na rin. Nagising na po pala kayo. Maaga pa ho. Alas 5 pa lang ng umaga. Matulog po muna kayo. Hindi na po, Lola. Usually, ganitong oras po talaga ako nagigising. Gusto niyo ho ba ng kape, mahal na Reyna? Kaso lang ho, hindi po mamahalin ng kape namin. Pasensya na ho. Lola Cora talaga. Sanay ho ako sa anumang kape. Nasaan po ba ang takorig ninyo at ako na magtitimpla? Ako na lang po, mahal na Reyna, at maupo na lang po kayo dyan. Huwag po kayo masyadong magkikilos dahil mahina pa po kayo. Kayo naman po, Lola. Pero salamat po talaga sa pag-aasikaso niyo po sa akin. Walang anuman. Para na rin kitang apo. Alam mo ba, mahal na Reyna, naaalala ko sa'yo ang aking babaeng apo, si Emilia, ang kapatid ni Grigor. Talaga po, Lola? Nasaan na po siya? Dito rin po ba siya nakatira? Naku, hindi. Mag-isa lang ako dating nakatira dito. Hanggang sa mamatay ang mga magulang nila, pati ang aking apong si Emilia. Naku, pasensya na po, Lola Cora. Naitanong ko pa po ang tungkol sa kanya. Hindi, mahal na Reyna. Ayos lang. Tsaka nga po pala, pagpasensyahan niyo na po ang aking apong si Grigor. Ganun lamang po talaga siya simula nang mawala ang mga magulang niya at kapatid niya. Ngunit mabuti pong tao ang aking apo, mahal na Reyna. Wala po yun, Lola Cora. Nakikita ko pong mabuting tao si Grigor. Hindi niya po ako ililigtas sa lawa kung hindi po siya mabuting tao. Maaari pong kinakain lamang siya ng galit at sakit dahil sa pagkawala ng pamilya niya. Nauunawaan ko po siya, Lola. Dahil ganyan din po ang karanasan ko. Nawalan din po ako ng pamilya. Po, mahal na Reyna? Hindi po ba't buhay pa ang iyong ina at kapatid na prinsesa? Lola, sa inyo ko lamang po ito sasabihin na. Ang totoo po kasi niyan, ampun lamang po kami ni Prinsesa Aubrey. Pero hindi po kami totoong magkapatid, Lola. Mga ulila po kami sa bahay ampunan. Inampun po kami ng yumao nating hari at ng kanyang asawang Reyna. Namatay po ang pamilya ko nung inatake ng mga terorista ang probinsya namin. Sariwang-sariwa pa po yung mga alaala na yung Lola na parang kahapon lang nangyari. Ate naman ni akin na! Ay naka Joseph, tumigil ka na nga. Maglalaroan na naman to. Ay naku, kayo magkapatid kayo ha. Tumigil-tigil nga kayo. Naaalala ko pa nun. Naghahanda si nanay at tatay para sa birthday ko. Yung mga kapatid ko naman, nagbabangayan sa labas. Ako naman, naglalaro lang din sa labas na mag-isa. Ang saya ko ng mga araw na yun kasi kaarawan ko eh. At kasama ko ang pamilya ko. Nang biglang... makasigaw ng dahil sa takot na pakapatayin nila ako. Hanggang ngayon, Lola, masakit pa rin sa akin na wala akong nagawa para iligtas sila. Kaya, Lola, sobrang gaan po ng loob ko sa bahay na to. Pagkat dito, naaalala ko po yung masayang alaala ng totoo kong pamilya. Kaya sa kabila ng mga nangyari sa akin, Lola, maswerte pa rin ako dahil nakapagbalik tanaw ako. Napakarami mo palang pinagdaanan, mahal na Reyna, kaysa sa aking inaasahan. Kaya ngayon, sana masaya na maging buhay mo pagbalik mo sa palasyo. Lola? Apo, butit nakabalik ka na. Lola, kakausapin ko lang po, mahal na Reyna. Anong pag-uusapan natin, Grigor? Kung maaari sana, nandito tayo sa labas dalawa mag-usap. Hintayin kita, kamahalan. Lola Cora, sandali lamang po Oo, sige mahal na Reyna. Hindi ko talaga in-expect na napakaganda dito sa isla ng Arben.
Sayang lang at hindi na pupuntahan ng mga turista. Kamahalan, Oo nga pala. Ano palang dapat natin pag-usapan, Gregor? alam kong hindi mo pa ako mapagkakatiwalaan sa ngayon dahil bago mo pa lang ako kakilala. Ngunit sa sasabihin ko, kaya mo ba akong paniwalaan, mahal na Rina? Huwag ka mag-alala. Hindi ko pipiliting maniwala ka. Tama ka. Bagong kakilala pa lamang kita. Pero ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Kaya wala akong karapatang hindi ka pagkatiwalaan. Kung ganun, kilala mo ba ang lalaking to, mahal na Rina? Kilala ko siya. Si James Tuazon. Malapit siya sa pamilya namin. Pasensya na sa susunod kong tanong. Pero anong connection niyo sa kapatid mong prinsesa? Sa totoo lang, nobya ni James ang kapatid kong si Aubrey. Teka, bakit mo nga pala tinatanong ang bagay na ito, Gregor? Uulitin ko, kamahalan. Nasa sa iyo na kung paniniwalaan mo kung hindi sa sasabihin ko. Taksil sila, mahal na Rina. Sila ang dahilan kung bakit ka nandito. Kung bakit sinasabi mong may humabol na mga armadong lalaki sa iyo noon. Ano? Totoo bang sinasabi mo, Gregor? Krimen ang manira ng tao, lalo na ng prinsesa. Wala akong balak manira ng tao, kahit pa na mga kalahin niyo, kamahalan. Kung wala akong basihan, pakinggan mo ito. Sa iyo mapupunta ang korona, mahal kong prinsesa Aubrey. Kaya nga kapag nahanap namin si Josepa, buhay man o patay, kami ang bahala sa kanya. Mula sa paggawa natin ng kaguluhan sa palasyo, paghabol namin kay Josepa hanggang sa malaglag siya sa lawa, lahat yun naging matagumpay. Ako mismo ang nakahuli si James na yan, noong nagtatrabaho ako. Hindi ako makapaniwala magagawa nila sa akin to. Gregor, pwede ba ako makitawag sa cellphone mo? Sige, kamahalan. Salamat. Hello, pasensya na, pero right now hindi mo na kami nagtatanggap ng anumang appointments with the royal family. I want you na i-loudspeak tong call na to sa buong command center room. Pardon? Scammer ho ba kayo? Itigil niyo na to kung ayaw niyo malagay sa blacklist tong SIM card niyo. Hindi ako scammer. This is Your Majesty, Queen Josefa. Your Majesty Queen Josefa? Queen Josefa? Give me the headset. Hello? Administrator Perez. Sino ba yung nakausap ko? He didn't recognize my voice. Kinigilibutan ako. Ang mahal na rin na nga. Apologies, Your Majesty. Right now, i-loudspeak mo to sa lahat dahil may ipapagawa ako sa inyo. Right away, Your Majesty. Royal Command Team, sa ngalan ng inyong reyna, may nais akong ipagawa sa inyo. Huwag kayong mag-alala dahil nasa ligtas akong lugar. Kaya pakinggan niyo maigi ang bawat utos na ibibigay ko. Naiintindihan niyo ba ako? Yes, Your Majesty! Salamat, Gregor. Maliit na bagay, mahal na Rina. Pero may pakiusap lang sana ako. Ngayong alam mo na kung ano talagang nangyari sa'yo. May pabor lang sana akong hihingiin. Gusto kong hindi kami madawit ng lola ko. Kung ano mang pinaplano niyo kayong may mga kapangyarihan. Wala na akong pakialam kung kahit magpatayan kayo. Ang akin lang, hindi madamay ang lola ko. Kahit na ako, syempre. Sa oras na may hatid kita sa Hastino, ikaw na ang bahala sa sarili mo, mahal na Rina. Oo naman, Gregor. Malaki na ang naging abala ko sa inyo ni Lola Cora. Kaya hindi ko rin nanaisin na mapahamak siya. Kahit ikaw.
Kung ganun, maraming salamat, mahal na Rina. Huwag kang mag-alala. Mamayang pagsapit ng hating gabi, ay papalaot na tayo sa dagat papuntang Hastino. Hindi tayo maaaring dumaan sa lawa dahil, gaya ng sabi mo, doon ka nila huling nakita. Maaaring doon ka hinahanap nila ngayon. Kaya kung doon tayo didiretso, mas mapapahamak ka. Napahaba na yata ang usapan natin. Mauuna na ako. Paulit-ulit ako magpapasalamat sa iyo, Grigor. Alam ko na kung bakit ka nagkakaganyan. Alam ko na ang kwento ng buhay mo. Huwag mo na lamang intindihin kung anong kwento sa'yo ni Lola Cora. Ang saya-saya ko kapag nakikita ko siya. Malito. Teka, sino yun? Wala naman akong guest na in-invite ha. Ay, tigil mo nga yung pagpapaypay mo. Puntahan mo yung nagda-doorbell dun sa labas. Bilis. Apo, kamahalan. Nariyan ba ang mahal na prinsesa? Hinahanap namin siya sapagkat huhulihin namin siya. Huhulihin? Kamahalan! Kamahalan! Halika na, comrade. Kamahalan! 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 Ano ba yan? Hindi mo kailangang sumigaw. Kamahalan! May mga taga-pulis po! Hinahanap po kayo! Aarestuhin na po kayo! Ano ka mo? Ako? Aarestuhin? Huwag ka nga nagpapatawa, katulong. Totoong narinig mo, mahal na prinsesa Aubrey. Mahal na prinsesa Aubrey, ikaw ay aming inaaresto sa salang abduction at conspiracy against the monarch. May karapatan kang manahimik at naman ang sasabihin mo ay maaaring gamitin sa'yo laban sa korte ng batas. No. No freaking way! Nakakalungkot naman. Ay, Bakit ka naman malungkot? Hindi ba dapat mas masaya ka dahil makakabalik ka na sa inyo? alam ko naman yun. Pero kasi, kailangan ko nang iwan si Lola Cora. Kailangan ko nang iwan ang islang ito. Sayang lang at tinatawag na ako ng tungkulin. Tama ka, dahil may tungkulin ka bilang isang reyna. Maayos na ang bangka, mahal na reyna. Halika na. Huwag mong lagyan ito ng mali siya. Hinalo ko lamang ang kamay mo dahil baka madapa ka, mahal na reyna. Siyempre, wala naman talagang mali siya. Oo, dahan-dahan lamang. Pasensya ka na. Pasensya na rin sa'yo, mahal na reyna. Halika na, masyado nang madilim. Sige, kaya ko na to. Itutulak ko lang to para makapalaot tayo na maayos. Magsasagwan na ako, mahal na reyna. Handa ka na ba? Handa na ako, Grigor. Tayo na.
Hindi ah. Mwe, dinay mo pa, Gregor, huli ka na nga. Sagutin mo muna yung tanong ko. Nasaan kayo ng mga tao mo? Ha? Kung pagbibigyan ng pagkakataon na magkita tayo ulit pagkatapos dito, magpapasalamat muli ako sa'yo. Naka-house arrest ako dito ngayon sa palasyo just for you to know. Sandali lang, mahal na Rina. Huwag ka munang umalis. Please, tulungan niyo po ako makalabas dito. James? Josefa? Gregor, takbo! Mahal na Rina, teka lang. Ako lang karapat dapat na maging anak mo. Gregor?